So, tignan natin. Teka, amay ko muna. Te, Mukha ko naman. may nininervyo sa tabi mo. Buwang gusto ko na to. Sa akin po pala, sa mga ka-business, ano po siya, yung sabaw po niya ay medyo ano lang po siya. Yun po, mga ka-business, good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. Welcome to our ka-business family vlog. Oh, diba? Mga ka-business, ito po yung ating vlog ngayon. Andito si Ate Mercedes at si Ate Vera. Ayun ba nga ilo tayo aming mga ka-business? Yun po. Yun po mga ka-business, ang ating gagawin po ngayong vlog ay cooking ng mga ina. O, diba? Si Ate Vera po ay hindi pa ina. Cooking ni Vera. Inainahan lang po. Dahil siya ni Carlito. Ayun po mga ka-business. Kung tatanungin niyo po, bakit tatlo lang po kami ngayon? Ngayon po mga ka-business, wala po yung ating mga M's. O tama, mga M's na pala, no? Nagsabay-sabay silang tatlo. Bakit kaya? Mga M's, wala kayo ngayon. Pero tuloy pa rin ang ating cooking ng mga ina. Kasi hindi kami kakain kapag hindi nagluto si Mercedes. Diba? Kaya, Ate Mercedes, are you ready na ba? Ready! Ayun, ready na si Ate Mercedes. Parang hindi masyado ngayon yung ready niya, te. Parang nakinakabahan ka naman Ate Mercedes. First time po kasi. Okay. Ano yung ating lulutuin ngayon, Ate Mercedes? Ano yung iyong recipe? Ano po, sinigang sa miso po mga ka-business. Yun. Ano po ang iyong isisigang? Isdang... Alam ko na. Ito po mga ka-business, oh. Hulaan niyo po kung ano pong isda ito. Pero sa akin pong pagkawari, nakabili na ako nito dati kay Tita Dada. Ito po ay pitilya. Tama ba, Da? Kung ikaw ay nanonood, Tita Dada, ito ba ay yung pitilya? Tita Dada, tama ba mali? O, comment below. Para malaman kung nalulog ko siya. Kung nanonood ka talaga, Tita Dada, ano itong isdang ito? Ito pong isda na ito, mga ka-business. Ilang kilo to, Ate Mercedes? Dalawat kalahati po mga ka-business, mga kapag. Ano? Dalawat kalahati. Ayun, 2.5 kilong petilya. Ngayon, ito po mga ka-business. Ang kanyang lulutuin ay sinigang sa miso na petilya. Tapos, Ate Mercedes, ano po yung iyong mga sangkap? Ano po, labanos, mustasa, siling green, okra, tapos tomato, onion, garlic, at ginger. Ikish talaga yun. Labanos, mustasa. Okay. Sigarilyas at mani. Napakatuloy-tuloy si ate sa'yo, te. Tapos, tanong ko lang, Ate Mercedes, yung binigay ko po bang budget na 500 na para sa ilan tayo dapat? 22. 22. Wala ang ating mga kagwangs. 3 kagwangs na wala na po. Kuya Boknoy. Kuya Intoy, Kuya Bay po. Yon. Tapos yung 3Ms. Opo. So, 6 ang wala. Ayun, kasyang-kasya sa atin, no? Wala po sila ngayon, pero yung budget natin ay ganun pa rin, 500. So, mga ka-business, bali yung 500 po na yun po yung budget namin pang pananghalian. Ito po yung nabili ni Ate Mercedes. Sa 500 pesos po ba, Ate Seding, nag-abono ko po ba? Hindi po. Hindi. Very good. Ang galing mag-budget to bata. Bali, magkano po yung inabot ng inyong pinamili? Yung isda po, magkano po? 251 po siya inabot. Okay. Sa 2.5 kilo.
So, magkano lumalabas po ba ang 1 kilo? 100 po. Ah. 100 po. Okay. Tapos, 251 plus yung mga gulay. Opo. Magkano po inabot ng mga gulay? Ano po, Ay, bilis na. Ha? Meron siyang calculator. 172 po. Yun. 170. Lahat na po yan yung bawang, sibuyas, Opo. kamatis, luya, lahat po na ito ay 171 inabot. Kasama Ay, ito ito. 70. Hindi pa po. Bali 50 din. Plus 50 pesos. Ito pong pang-asim. Opo. Okay. Tapos, meron ka pang sukli. Opo, 27 po. Wow, magaling na bata talaga. Magaling na ina. At dahil masukli ka pang 27 pesos. O, pwede na natin hulog yan sa alkansya, di ba po mga kabisnes? Alam niyo po ako mga kabisnes, meron po akong ganito po. Papakita ko po sa inyo. Ito. Itong bote po na ito, meron na po akong pinaglumaan ito. Kada aalis po ako, ang dami kong marami akong barya na natitira sa bag. Kaya minsan kaya sakit ng balikat ko dahil puro barya po yung laman ng bag ko. Kaya po ito, yun. Binukod ko yung 20 pesos. Binukod ko rin yung tigli 5 piso. At saka yung 10 piso. Tapos, yung tig piso, pinabubuo ko na po or pinabibili na namin. Kasi po, ang piso ang hirap bilangin ko kasi. Kaya, yun na lang po ang iniipon ko. 5, 10, at 20. Kaya, ito po, meron na tayo paghulugan. Yun. Tapos, ganito po, mga ka-business, ang cooking ina natin ngayon ay si Ate Mercedes. Kaya, Ate Mercedes, congratulations at dahil no budget mo ang 500 pesos! Thank you! Simulan na yan, Ate Sereng. Cooking start na po tayo, mga ka-business. Si Boss Dave po ay tulog po siya ngayon kasi po kagabi ay nag-edit po siya. Yan. Kinakabahan po ang ating cooking ina. Ate Mercedes. Kabado. Kaya mo yan. Ayan o. Pero sa inyo, tayo, sa bahay niyo, ikaw din nagluluto, te. Dati po. Dati. Pero di ba yung mga kapatid mo magagaling sila magluto ng ano? Nung pumunta tayo doon sa Bicol, Opo. lahat kayo marunong magluto. Minanak po sa aming tatay. Asan pala tatay mo, Ate Mercedes? Patay na. Sorry po. Condolence. Tapos, dito. Ano po yung madalas niyong lutuin sa Bicol? Ano po, kahit ano naman po, basta mas gulay po talaga kung madalas po gulay. Yun yung alam ko na kung ano po. Gulay na yung talbos kamote, balingoy, Yun yung Tangko. ginagataan. opo, puso. Yun. More on gulay po talaga kami doon. Kasi hirap po yung manok, baboy. Laing masarap din Opo, po yung laing. laing. Opo. Gusto ko pag pumupunta ako sa Bicol, yun po yung agad hinahanap ko, yung Opo, laing. At saka meron pa isa yung ano po mga ka-business, yung tawag doon, yung pating, alam niyo po yun? Pating ba yun? Yung tinatawag nilang ginataang hindi, ano ba yun yung pagi? Sorry po mga ka-business. Pagi pala, sorry, pating. Ang laki ng pating. Sabi ko sana, di ba yan nawala? Nakita ko si ate pero kaya pating ko yun sa inyo. Yun po yung ginataang pagi. Yun. Kasi yun po ay nakain ko po yun sa mga pinsan ko po dyan sa sa diet. Yun. Ginataang pagi na may malunggay. Ayun po, may nagbubukas po ng pinto. Sino po yan? Ano po yun? Shopee po, te, Shopee. Ay, Marilyn po, te. Sabihin mo, Shopee. Marilyn po. Okay, Edit lang po kaya po, andyan na po sa Ate Vera. Ayun po mga ka-business, umpisahan na po natin ang pagluto ni Ate Mercedes. Una po ay Mantika. yun, mantika. Mukhang sarado yan natin.
Baka mali yung ano nakita mo. Baka hindi siya yung sa may butas. Lang po mga ka-business ha. Kinakabahan po kasi si Ate Cedes. Na natin yung apoy. Yan. Baka nagtataka po kayo bakit kami may sound po doon. Kasi po, yung ating mga kasag ay pinapractice po ni ka-business. Yan o. Una po ay naglagay sa ating Mercedes ng mantika. Kunti lang. Kunti lang daw po. Mantika po, masama sa ating kalusugan. Ay! Yan o, ganun pa rin o. Pagkatapos, una ay luya. Yun o, luya daw po mga ka-business. Ang kanyang inuna po paggisa ay luya. Ewan ko, bakit luya, Ate Mercedes? Hindi ko din po alam ate. Kasi yung makaramihan, di ba, bawang. Or sibuyas. Pero ako, pag ako nagmamadali, nilalahat ko agad dyan sabay-sabay. Kasi gano'n na naman yun, hindi mo mag-away yun. Opo. May ganun din po. Yan. Sinunod niya po ay sibuyas, mga ka-business. Nakabahan ako. Ate Cedes, humihinga ka pa ba? Opo. Pero pinagpapawisan siya, te. Pinagpapawisan siya, de Vera? Opo. Isi ka lang, te. Si ate lang yun. Oo. Ako lang, tatlo lang naman tayo dito, Ate Cedes. Ang nakakaalam. Sabi po kasi niya kanina, te, sa kusina. Baka raw hindi po masasa panlasa niyo yung luto niya, te. Ganon. Alam mo, Ate Cedes, kahit ano pa yan. Sasabihin ko naman kung hindi masarap or masarap. Yung totoo. Yay! Yung totoo. Totoo. Lamang ang aming sasabihin. Di ba po, mga ka-business? Saka sabi ko nga po sa kanya, hindi naman kayo mahirap ano ng ulam. Yes. Kahit gulay, sila moste, hindi rin mahirap. Lahat po yan ay kinakain ng aking mga anak. Kaya gulay yan, kaya tuyo pa yan, kaya basa, or tuyo, okay yan. Diba? Ayan, sunod po. Wala pa. Ang sunod po niya ay bawang. Nahuli po yung bawang. Ang kanyang inuna ay ate Vera, luya, sibuyas, bawang. Hindi siya humihinga mga kabisnes. Itay mo tayo. Kaya mo yan, T. Huwag ka lang matutumbo dyan, T, ha? Ay, asan po pala si, sino po naiwan kay Boyet? Yung aking kapatid po. Nandun Saka pala yung si sister. kanyang lola po. Ay, ang galing. Sana all. Iwan po, no? Buti pa si Lola, may naalagang apa, no? Yay! Shout out. Uy. Taps! Te. Ayan, sinunod po namin Cedes ang kamatis. Ganda na. Bango ah. May adobo ah. Joke lang. Oh, ha? Sayawan niya, sayawan. Kinakabahan pa yan, T. Uy, Ate Cedes, marami nagsasabi. Ang sexy mo daw. Ay, sana all. Sana all. Para ka daw hindi nung grabe naman. Thank you po. Grabe naman yun. Ha? Proud mommy. Wow. Kailan kaya magiging ganyan ang aking katawan? Ay, naku po kayo. Tingnan yan din ako, Te. Ha? Opo. Yung bewang po niya, kita ko po. Pero Ate Vera, kaya mo yan. Opo. Ate Cedes, anong sekreto mo? Bakit ka ganyan ka-sexy daw? Di ko po alam eh. Kung gusto ko po tumaba, kasi yung tumataba. Talagang, ka? Pag ano lang po, pag bagong panganak yun po, medyo mataba. Pag ano na po, nakalipas na, yun na, balik na naman po ako sa pa yan. Ay, sana all. Bakit ganun sila? Sana all, Hindi na pinapahirapan sa sarili. Pero kumakain ka kanin? Opo. Oo, talaga. Hindi Galing nga. talaga. Kumakain po ako. Minsan sa umaga,
Tapos tanghali gabi. Oo. Kumanta lang ako. Hindi ako kumakain ng kalat titiis. Complete meal pa siya, te. Oo nga eh. Yan. Next, ano po ang susunod natin? Susunod niya kagad ang isda. Pero karamihan po ang ginagawa ay tubig. Opo. Pwede din po. Kasi, Kasi, tulog na siya. ito meron pa kayo namin apwete. Yan, nilagyan na po natin ng seres ng tubig. Two. Yun, dalawa. 1 litro ang laman yung te. No? Opo. Tatlo. Okay na siguro man yan, 3 litro. I love you. Yay! I love you too! Yan, pwede na natin ilakas ang apoy. Yan po mga kabisnes, niligay na po niya ng beg 2. Big 2. Water. Dalawang malaki. Dalawang malaki. Oh, shout out mo si ano, yung ano, Pin ko. yung love of your life. Shout out, love of my love. Asan nga pala kayo yun? Umuwi po muna siya. Oh, kita niyo po, umuwi na po. Iniwan si Ate Vera. Oh, single ka na uli niyo. Yeah. Dek, Kuya Lito, ingat ka sa iyong biyahe. At, Kakamusayin lang daw po niya mamaya. okay. Good luck, Kuya Lito. Ingat. Kaya hanggang kailan daw po siya doon, Ate Bears? Wala po siyang sinabi, Tin. Babalik pa po ba siya? Sabi po niya. Pang ayaw mo na pabalikin na. Ngayon po yung sinabi niya. Okay. Di antayin natin kung babalik si Kuya Lito, no? Opo. Ayan po mga kabisnes, antayin po natin siyang kumulo. Siguro kuha tayo ng takip para mabilis kumulo. Balikan po natin. Maya-maya po kuha siguro after 5 minutes. Yun. Ano yung sabi mo, Ate Cedes? Ano po, dati po talaga, hindi po talaga marunong magluto mga ka-business. Talaga? Opo. Natuto lang po ako nung nag-asawa na po ako. Ikaw, Ate Vera? Ano, Te? Hobby ko po talaga. Magluto. Una bata po. Yun. Ako din. Paras kami ni Ate Vera. Kasi nung bata po ako, elementary, tag ito, tinuturuan ako ng ninanay, tsaka ng lola ko. Kasi sa side po namin, talagang kailangan, sabi sa akin ng lola ko. Kasi ako kasi lumaki kila lolo at lola. Mula 6 na taon, nag-kinder ako, doon na ako nakatira kila lola. Kasi kinuha ko ni lolo ko dahil ako daw yung kapalit ni nanay. Kasi si nanay ko po ay nag-iisang babae sa 9 na magkakapatid. So, ang ginawa ni lolo para kasi maaga kasi nga din nag-asawa si nanay. Kaya ang ginawa ni lolo, ako yung kinuha niyang apo. Para kasi pangalawang apo ko eh. Yun. Ako kinuha. So, 6 years old, nandun ako kila lolo hanggang high school makagraduate. Hanggang sa makapag-asawa. Yun. Kaya, si lola naman, ang gusto niya, habang nagkakaedad na, bata pa lang, marunong ka na maghugas ng pinggan. Marunong ka na maglaba ng damit. Marunong ka na magsaing. Marunong ka na magluto ng ulam. Kaya noon, tinuruan nila ako, kinder pa lang. Parang ako din. Unang tinuro sa akin magsaing. Kung gaano yung kasukat ng bigas, gaano karami yung tubig. Kaya noon, marunong na ako magsaing. Kinder pa lang. Pagkatapos, habang nagluluto naman sila, tinitignan ko kung ano yung lulutuin, ano yung unang gigisa, ganun. Kaya, kumbaga parang po sa akin yun yung bang, sabi ko, pag nag-asawa ko, kailangan marunong magluto. Diba? Tapos, kasi mahirap daw po kasi pagka yung aasa lang tayo bibili ng luto na, ganyan. Para mas maganda daw, mas tipid, or mas tag dyan, mo yung sa sarili mo na, marunong ka magluto. Kaya yon, elementary pa lang, nagluluto na kami. Ako.
Kaya pag nung sa school, ganun din. Di ba may cooking din sa school? Yun. Tapos, hanggang sa, pagka natikman mo kasi yung ulam, pag nalasahan mo, alam mo na kung anong kulang, Ganon yung marunong mga iba magluto. Tapos, malalasahan mo rin kung ano yung mga sahog, ganon. Tapos, hanggang sa, yun nga, nakapag-asawa na ako. Tapos, yung, ibang manonood ka ng mga, yung mga kitchenomics, yun, usok-uso yun no? Yung Del Monte Kitchenomics, yun. Yun, tutok talaga ako doon kung anong lulutuin nila. Tapos yun, kakopyahin ko kung anong recipe. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin ako magluto. Yun po mga ka-business, ang isang tip lang din, kung gusto mo talagang matuto, meron ding paraan para matuto kang magluto. At saka, yung sinasabi ko nga, pag nagluto ka, kailangan yung prepared yung isip mo, lalo na yung puso mo. Kasi, ang pagluluto rin kasi talagang nasa puso Meron kasi pag gusto ko matuto magluto, pero bakit ganun pa rin lasa? Kaya lang yun nga, kasi sinasabi nila, kailangan talaga yun nasa puso mo, yung pagluluto. Hindi lang yung gusto mo, kailangan nasa puso mo. Kasi maiisip mo, meron bang yung may mga gusto mong, may naiisip ka na, ganito ang lasa nito pag nilagyan nito, masarap na. Kumbaga may twist Diba po mga ka-business? Tsaka madali naman lang matuto ngayon mas madali ngayon. Kasi may mga YouTube na. May YouTube na. Dati, ang ginagawa pa namin nun ay bumibili ako ng recipe book. Yun ang recipe book. Tapos, meron din sa dyaryo. Yung gugupitin ko yun. Pag may nakita akong sa dyaryo, gugupitin ko yun. Or yung mga sa dilata, mga sachet ng diba may mga ingredients doon, yun din ang ginagawa ko. Yun ang ginagaya kong iluto. Tapos ngayon, hanggang sa, meron nga tayong mga, sa YouTube, meron din sa Google. Di ba po? Kayo na, kumukulo na po ang sabaw ni Ate Marcel. Papapainit! Aba, ang galing ng kamay. Excited! Ayan, ang ating pot holder. Hindi kaya tayo makaka-copyright. Wala nang copyright yun natin, no? Wala tayo. Background sound na tayo agad. Remix man na. Okay. Ganun pala yun. Ano po susunod natin, Ate Cedes? Muna pong ating isda. Yun. Next, ang ating isdang petilya. Petilya po pala to. Maraming magko-comment niya kung anong klaseng isda yan. Opo. Pero masarap talaga yan isigal sa miso. Kasi po siya, hindi siya matinik. Hindi siya... Siksik po yung laman nun Parang po siya siguro pinsan nito ni Dalagang Bukid na Lapad. Opo, Kamoy din po yung lapad Opo. Magpinsan po siguro magpinsan. Pinsan mo ba si Dalagang Bukid na Lapad? Nasagot lang po. Pero masarap po yan mga ka-business. Pwede siyang sweet and sour. Paksiw. Yun. Puchero. Puchero? Ano yung puchero? Yung nilalagyan ng Pechay Bagyo din. okay. Pero gigisa mo din yan. Opo. Makaprito. At saka yung sweet and sour. Tapos yung isa tawag doon yung nilalagyan ng itlog. Yun. Ayan na po. At auto exposure. Ano ibig sabihin na natin, Vera? Hindi ko alam din. Naku, yari tayo. Ano kaya yun? Parang, yari pala. Tatanong natin po yung editor. Ayun po mga ka-business. Ayun. Okay lang daw sabi po ni Kuya Darin, no? Auto exposure. Auto exposure pala yun Pwedeng Auto exposure. Okay? Okay. Exposure mo daw ngayon yan. At ang susunod po nating cooking cooking nanay si M1. Si Ate Mengay. Si Ate Mengay pala.
shout out sa iyo, Ate Mengay, kung ikaw ay nanonood. Ikaw na po ang susunod na booking ng mga ina. Ikaw yung number 3. Tama ba? Opo. Ayun. Ang susunod kay Ate Mengay ay si? Ako po. Ayun, si Ate Vera. Ang susunod ay si? Ate Junjun po. Ayun, si Junjun. Yun, Ate Mengay at Junjun, kayo na ang susunod. Kayo po ang bahala kung anong araw kayo naka-ready magluto. Basta, advance lang yung kasabihin na, ate, ganitong araw, para hindi ko na paglulutuin sa Ate Vera. Diba? Para hindi doble. Kasi pag doble, Natutuwa na naman ako. Joke lang po. ayan, mga ka-business, comment below po kung ano po yung gusto nyong i-request na lutuin. Pwede rin po. Opo. Halimbawa, magluto na si Ate Mengay. Meron po kayong gustong ito nga tayo para kuha dito. Halimbawa, magluluto na si Ate Mengay, pwede po kayo mag-comment kung ano po yung gusto niyo pong ipaluto kay Ate Mengay. Para hindi rin sila mahirapan, no? Opo. Mag-isip. Kasi sa totoo lang po mga ka-business, napakahirap din mag-isip kung anong lulutuin sa bawat araw-araw ng ating buhay. Opo. Diba po? Wala na nga tayong pambiling ulam. Ang hirap po rin mag-isip. 2 beses po isang araw po. Yun nga. Hindi. O sa totoo lang, ganun nga eh. Yung iba ang katwiran, maanong ulam? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko nga alam eh. Ang hirap din mag-isip, di ba, Nak? Ang hirap mag-isip kasi wala tayong pambiling ulam. Yung iba naman may pambili. Kaso, hindi nga maisip ko anong ulam. Tsaka buti nga ate, kahit kami yung nagluluto, kahit gulay, nakain kayo. Mahirap yung mag-isip din, tapos may yung iisipin mo hindi nakain ng ganito, ganyan. Mas mahirap na naman. O yun nga. Kaya buti na nung, ay! Opo kami po, kung ano yung niluto ni Ate Vera dyan. Bawa, may kinisang, katulad isang kahapon, no, Ate Vera? Opo. Ano isang araw? Kinisang upo na may sardinas. Oh, sarap kaya ng mga ka-business. Ang sardinas nga po yun mahal din. Nasa 24 pesos, yung ganyan lang kaliit. Tapos ang laman lang nun ay 2 or 3 piraso. Ang liliit pa, hindi katulad dati yung sardinas medyo matataba pa eh. Tapos yung kanyang sauce ano siya, di ba? Yung malapot na ano. Yung ang labdaw ni, no? Tsaka nag-diet na po yung mga lamang. Pumayat din. Buti pa yung sardinas pumapayat. Kami hindi. Ayan, kumukulo natin, Sedes. Ang iyong sabaw. Bango na. Okay, nilaglag. Tumalon. Labanos. Yun, labanos. Ang kanyang sinunod. Todo practice ang mga kasaga. Siguro meron silang guesting. Guesting sa ka-business. Oh. Kasi po, nung nakaraan, kasag ang wala na po. Opo. Kaya sila ngayon ang ipinapractice ko ni ka-business po, mga ka-business. Kasi wala po sila absent. Ngayon po, mga ka-business, sinunod po ni Ate Mercedes yung labanos. So yun mga ka-business naming minamahal, patalastas muna po tayo sandali at narito po ang mga produktong iniendorso ng ka-business family. Papa Dins, please. And mga ka-business, ito po meron po tayong Shake White Coffee. Ito ang kape ng ka-business family. Kapag uminom ko nito talaga naman ang shake mo. Hindi lang shake, may puputi ka pa. Okay. Alright? At meron din tayong Glutagen. No, ito po ang aking tinitake, kaya mapapansin ninyo ang aking balat ay nagbo-bloom. Pang-partner niya itong Pro Alga C, no? Meron po siyang alkaline, mga ka-business. Pampalinis ng ating mga dugo, no? Meron din po tayong Himas. Ginagamit po ito sa pampahilo, no?
Pang-massage. Pang-massage. Alright. Meron din tayong whitening lotion, ombre, mga ka-business. At ang ibang mga produkto, Mrs. Ka-business. Ayan po, meron po tayong spirulina. Ito pong aming tinitake tuwing umaga. Spirulina, kapag gising po sa umaga, pwede na po ito i-take. Ito po ay nakakatulong sa weight loss. At ganoon din po sa may mga high blood po, pwede po siya. At ito pong serpentina, para naman po sa mga diabetic po. Serpentina. Ito pong sabon namin po mga ka-business, niacinamide. Itong niacinamide po ay mga pang-close po ng mga pores po natin. Napakaganda po nito at saka nakakapagpaputi po mga ka-business. Yang niacinamide soap po. At meron din po tayong barley capsule. Kung meron tayong powder, meron din tayong capsule. Ito pong barley capsule po na ito ay nakakatulong din po sa pang-weight loss din po mga ka-business. Bago ka po kumain ay uminom ka muna itong barley capsule or ito pong powder. Yan din po yung ginagamit ng ating Kuya Buknoy. Yes. Si Kuya Buknoy po mga ka-business ay merong colon cancer stage 3B at nakatulong po sa kanya ito. Nakikita naman natin sa ating mga vlog kung gaano kasiglang isang Kuya Buknoy. Opo. At meron din tayong Milky Fit na meron siyang chia seeds. Ito pong Milky Fit na to ay pag ininom mo po siya ay lagi kang busog mga ka-business. At meron din tayong Shield C, vitamin C na ka-business family. At syempre pagka meron pa nito siguradong protekto to. So yun ang mga ka-business namin minamahal. Papadin, saan ba mabibili ang mga produktong ito? Yung mga ka-business, mabibili po ang lahat ng mga produktong ito. Ang official website natin ay kabusinessofficial.com. Ayan po mga ka-business. Boss Editor, ayan po yung ating website. Lahat po yan ay mabibili ninyo doon sa ating online shop. Ito po, ayan ay nationwide, no, mga ka-business. Meron tayong COD, pwede rin po tayong mag-credit card or debit card. Payment method, no, mga ka-business. At po yan ay ginagamit ng ka-business family. Proven and tested po, mga ka-business. So yun mga ka-business namin minamahal, ano pa inaantay nyo? Mag-avail na kayo ng mga produktong iniendorso ng ka-business family para mapanatili ang healthy ng buong pamilya. At hindi lang yun, syempre, nakakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Alright! Bira, tuloy na panunood! Bira! Yan po, ano po yung sunod Ate Celeste? Bali yung sinunod po niya dyan ay yung labanos. Ngayon po, nilagyan po niya ng magic. Wow, may magic! Magic sarap, baka naman. Kahit isang pako lang. Hindi, okay lang. Magic. Pinamagic mo pala, te. Dinadaan sa magic. Sana all. Ilagyan mo na siya, te, ng asin. Balik pa po. Anong pwede mo siyang, anong ilalagay mo, te? Pwede din po siya, patis po. Okay. Patis. Patis, pwede rin. Pwede rin asin, konting asin. Tapos konting patis. Yun. Pero alam mo kanina yung auto-exposure, parang hindi siya na-record. Na-record daw po, sabi ni Kuya Darren. Kasi iba na yung lumabas. Tignan mo. Kaya inamit ko. Bala na sa atin. Pala na si Kuya Darin. Kung alin dyan yung kanyang i-edit. O ha? Gugutom na ako Masarap ng sabaw, At saka ano po nyo po mga ka-business, itong isdang ito, napakasarap po talaga niyan, yung petilya na yan. Lagi ko po yung ino-order kay Tita Dada noon. Pagka yung bang tag ito, lagi kong binibilin sa kanya. Yan yung petilya. Kasi siya, mura na, hindi pa siya yung matinik. Tsaka malaman po, malaman. Ano nga yan talaga? Pinsan ni Dalagang Bukid. Yung lapay. Yung lapay. Opo. Yan, okay. Ikaw nagsabi niyan. Ayan po, nilagyan niya ng asin. Isang
kilong asin. May susunod na kay Vera. Mga kabisnes, nilagyan po ni Ate Ceres ng kinakutsarang asin. 3 kutsara pa, char. Siya pong naglagay ng mga kabisnes, ha. Susunod po sa yapak ni Ate Vera. Ayan. Uy. Yari ka kay Burunok mamaya pag natikman yan. Hala. Baka hiwalayin ako nun. Agad-agad. Yung nga pag nagluluto ako, Ah. hindi siya umuwi ng maaga. Tapos? Sayang yung niluto ko. Ay, bakit naman ganun Burunok naman? Nag-effort naman si Ate Ceres, hindi ka umuwi ng maaga. Eh, paano yung pagkaan ba? Hindi siya umuwi ng maaga. Basta kapag luto ka, anong ginagawa mo sa niluto mo? Mga business, balik po kami ulit kasi naubusan po kami ng battery. Ayun po, ang nilagay ni Ate Mercedes na sinigang. Ito po, yung, meron na siyang sinigang mix na sinigang sa miso. 2 ganito po ang kanyang inilagay. Tama ba, Ate? Ayun po. Kaya ito na po ang kanyang recipe. O, ha? Okay na to, te? Hindi pa po natikman. Yun, titikman Okay na po daw. yan. Pero okay na, wala siya talagang ano, no? Ang galing ah. Hindi na siya, wala na siyang tikim-tikim. Opo, hindi po ako tumitikim mga kabis pag ako po yung nagluluto. Ah, ganon? Pagka malalaman mo na ng lasa niya kapag nakakain na kayo. Opo. Aba, Surprise. okay. Surprise. Eh, paano kung halimbawa ang maalat, matabang? Kulang sa ganyan, ganyan. So, alam. Doon na, pag kulang po, doon na lang po mag-ano lang po pag matabang. Mag-ano na lang po ng patis. Ah, okay. Halimbawa, eh, paano pag kulang sa asin? Ay, yun lang. Bahala na. Sabihin niya, lalagyan ko na ng suka. Ayun, sige po. Tingnan natin. Kung ang ginawa ni Ate Mercedes na walang tikim-tikim sa kanyang pagluluto, titikman na natin yun kasi tapos na. Okay ba yun? Kaya humanda ka na, Ate Mercedes! Ba't parang ang lalong pinagpapawisan, ti? Oo. Kinakabahan siya. Ah, sige. Laban? Bawin. Laban? Tikim ba yan, Ate? Kain? Hindi. Kain? Hindi. Ubos? Hindi. Ah, sige, sando ka Ate Ceres ng ano? Sabaw. Sabaw lang po. Tsaka mga 3 laman. Char. Kaya Ate Vera yun. Magkano kaya order niyo, no? Mahal na po order, di ba, te? Opo. Kailan ba yung kumain tayo sa ano? Sa Davao ba yun? Yung kumain tayo sa kantin? Ng umaga? O Surigao? O Siargao? Siargao pa po. Siargao na yun? Grabe, ang mahal na order mga ka-business. Alam niyo po ba yung isang hiwang manok? Magkano yun? 120? 120, te. Grabe! Isang pirasong manok na adobo, 120. Ganon din yung parang nilagang buto-buto. Yung buto-buto, isang malaki, buto. Walang laman. Buto lang talaga. Buto talaga, kaya sabi ko, grabe. Ay, kailan kuya ba ipapapulot tayo? Doon ba yung sa lugar nila? Hindi ko matanda. Basta yun lang, matanda ako, hindi ko makakalimutan yung kantin na yun. Sobrang mahal. Tapos, parang ayaw ko pang pakainin kasi late ng ano nila, yung serving. Kaya, buti na lang, merong katabing nagtitinda ng lechon manok. Buti pa yung lechon manok, ang isang buo ay 225 lang. Opo. O, dito na lang tayo. Kaysa sa 120. Oo, gusto dahil. Isang piraso. Okay, ilan tayo? Diba? Ayun na. Tiki Oy, one portion tiki na po, one. mga ka-business. O ha? Kayo dalawa ang ano? Thumbnail. Ikaw muna, te. Titikim, te. Ayan. Mga ka-business, ang niluto ni Ate Mercedes. Butik na matapon. Sorry po. Yun o. Wala po mga ka-business. So, ito yung sinigang sa miso. Yan, titikman na po natin mga ka-business. Si Boss Dave may kanin, ako wala. So, tikman natin. Naamoy ko muna. Mhm. Te. Ano mo?
Nininervous sa tabi mo. Kung gusto ko na to. Luto mo to ate. At dito natin malalaman kung bakit kapag nagluluto si Ate Mercedes ay hindi umuwi siya. Siguro. Hindi siya. Ano sabi mo sa kanina? Ano po, pag nagluluto ako ng ulam, Oh. ano po siya, hindi po umuwi ng maaga. Yari ka na po. Yan. Malalaman natin kung bakit. Ibinta po mga kabisnes. Sarap higupin ng sabaw. Uy. Uy. Ang hang. Bicolana. Alam ko na kung bakit siya umanghang. Kasi pinutulo niya yung siling green. Pero masarap. Tapos, ang sa akin po pala sa mga kabisnes, ano po siya, yung sabaw po niya ay medyo ano lang po siya, yun nga po sabi ni Boss Dave ay manghang. Pagkatapos, yung alat po niya ay sa akin, medyo lang naman, medyo Medyo matabang. At saka po yung asim, hindi siya maasim. Kaya lalagyan na natin ng suka ngayon kasi Yan ang kahalagaan Ate Mercedes na dapat ang niluluto mo ay tinitikman. ayun. Kasi hindi na natin siya Ma-adjust. mare-revive ulit. Kaya lalagyan na. Kaya kahit tanongin mo yung mga chef natin dito. Na mahalaga, pag nagluluto, tinitikman. Tsaka yung iba nga pong chef, pag ginikisa pa lang, nilalagyan na nila ng salt. Hindi na kayo patis. Kasi para daw doon ay kumapit na yung lasa. Kaya yun. Yan po aking ang tawag na comment. Yun. Kulang siya sa asim at saka konting alat lang po. Sa lasa mo, panlasa mo. Oh, sa akin panlasa po Kasi iba-iba na po kasi tayo ng panlasa. Ewan ko po kay Ate Mercedes kasi siya ay tansyado niya ang lahat ng kanyang niluluto. Kaya lang yun nga po, hindi siya tumitikim. Pero, bahala na po siya. Pero hindi kayo na Hindi. Ano lang naman, konting adjustment. Kaya, Pero mag-rapper. yun ang Ate Mercedes, suggestion lang, kung gusto mo siyang tikman, huwag kang mahiyang tumikim. Kasi, luto mo yan Diba? Kaya kung halimbawa, meron kang i-adjust or may kulang, madadagdagan mo na siya. On the spot. Okay. Yung mapait ba may? Yung ba yung miso? Hindi. Ito po, ang mapait dyan na ito mustasa. Mustasa kayo. Kapag kasi yung ibang kaya mapait, yung sinasabi nila magulang or yung nilalagay na fertilizer. Kaya yung iba pong pagka yung sinasabing May ano lang siya, aftertaste na mapait. ayun. May magulang at saka ako yung sa fertilizer. Kain po tayo mga kabisnes. Tara, kain Sarap, tayo. Okay, palakpakan po natin si Ate Mercedes. Nice cooking, Ate Mercedes. Keep up the good work. Keep up the good work. At sana pag nagluto ka, sabihin mo kay Kuya Borno, uwi ng maga ha. Yan po mga kabisnes, thank you so much po. Ang next natin ay si Ate Mengay na po. Kaya see you on next cooking ng mga ina on Kabisnes Family. Wow. Thank you po mga kabisnes. Thank you po. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Birala. Bira. Sundot. Siyempre. Tandaan mo lang na there's always room for improvement. Yun. Right? Apat. Ano po mga kabisnes? Kain po. Sabay-sabay na po kami kumakain mga kabisnes. At si Boss Dave ay mayroong patis. Pasarap yung patis. Ako ko, naman ako kay mama. Mama, mahilig kong patis Dati. Dati po. Padaluto niya, lalagyan niya ng patis. Kahit maalat na. Ano po yung dati? Kaya ka nagkakaroon ng bato sa abdo eh. Oo, siguro ano ko doon. Pero nung natanggal din ako nag-ano patis. Kasi nung bata pa ako, yun ang hilig namin naman, patis na may sili. Lalo na kapag yung ulam mo yung mga ganito, sinigang, sabi mo may patis sa kasili. Tapos napakarami kanin, at gusto mo natin. Kailangan na, bawihan mo sa tubig. Pero hindi ganun din, naiipon daw yun, alam mo yun. Namugo lang din.
Naging bato. Yung mga... May sumaharap yun. Opo. Kain po, mga ka-business, mga kapapi. Yan na po yung ate ano. Cooking ko niya. Yan, sabi po ni Ate Mercedes anong gagawin mate kapag magluluto Sa sunod po, titikman ko na po siya. Thank you po kay ate, kay Buster sa... Pero okay naman po yung luto niya. Maging totoo, yun nga sabi nga. Maging totoo. Tapos ano yung sabi po niya kanina? Ito ang ulam na to, first time nilang daw naluto. Opo. Ito lang ito nila. First step. Yeah. Ang galing mo. Hindi pa pala niya alam kung yung ano. Paano mo? Paano mo nalaman yung pangkap niya? British. Ha? Na kailangan ng labanos. Magtata. Tasa. Ano lang, mustasa po yung ano sa... Tapos sitaw po sana, sabi ni ate, labanos na lang. Kasi kami po yung magkasama bumili po kanina. Ito yung pangalawang kumpanin, ha? Baka sa akin po mga ka-business, mga kapapin na alat. Mababa nga yun. Ako siya. Sabi ko nga, hindi parehas ang panlasa. Merong mababa, meron din mataas, merong kamala ganun. Para lang sa kanya ay maalat. Maalat po. Ay, yung asin din. Yun nga po, medyo ano po siya. Kulang. Kinulang po ako. Thank you po. Tatabi na po. Ako nag-aalap po yung mga kasag. Ay, gutom yun. Pagpasok. Kaob yan mamaya. Okay. Bago po pa. Enjoy na enjoy po sila eh. Sila po ngayon ang tinutukan ng business. Si Kenneth lang pala ang nandoon, no? Nag-practice tayo. Opo. Ayan. Opo. Thank you po mga ka-business. Tayong lahat ay magkakasama.
inaasahan. Mahal namin kayo, pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo, pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, minahal kayo ng mga tao kahit sang